Hoy! Nandito tayo uli sa Barangay San Jose, Lipay, Dagupan, Bintar, Ilocos Norte. Unang distrito ng Ilocos Norte ito, ha? Ito yung tulay na pinuntahan ko ng January na sinasabi nilang Phase 1 pa lang daw. O, edi sige, kung Phase 1, asan yung Phase 2? Ha? Yung tulay doon sa Kabaruan at sa Pidig, sa Tunuton, pinapagawa nyo na. Oo, dahil nabuko kayo roon na dapat hindi yun Phase 1, Phase 2. Pero sinabi nyo na lang Phase 1, Phase 2. Pumunta pa si Sandro Marcos doon at saka si Vince Dizon at Ibinida. Bakit nyo iniwan ito? Bakit hindi nyo ito ginawa? Yung dating footbridge, ayun footbridge yung dati. Ngayon sira na. Natangay na ng tubig. Wala nang matawiran yung mga tao kung hindi magbalsa. Ayun may balsa doon. O kaya tatawid doon, bababa dito sa hagdanan. Dito, sa hagdanan ng tulay. Yun na lang ang paraan. Pero yung mga motor, isinasakay sa balsa para makatawid. Ayun, sir, huwag nyo naman sabihin na ito ay may phase 2 din. Kasi kung may phase 2 ito, dapat napondohan na ito. Kinakalawang na yung mga bakal. Ibig bang sabihin, nagpunta kayo rito, nagpagawa kayo ng tulay para lang iwanan at hintayin na magkapondo? Di naman ako maniniwala doon. Andito sa Ilocos Norte ang problema. Kinargahan nyo ng maraming proyekto, pero yung iba hindi makita, yung iba substandard, at yung iba katulad nito, nakatiwangwang pa rin hanggang ngayon. Spoon feeding, yun ang gagawin ng prosecution. Hindi naman para makonvict si Sara Duterte, hindi para magpresenta ng ebidensya, pero para ipahiya si Sara Duterte sa publiko. Yun ang kanilang purpose sa PSA. Alam naman natin yan na wala talagang Mary Grace Piatos pero ipipilit nila para sabihin na may tumanggap ng pera na hindi rehistrado ang pangalan sa Philippine Statistics Authority. Pero ito yun. Yung mga nagre-receive ba ng mga pabuya, ng mga informant, mga tunay ba nilang pangalan ang ginagamit ng PNP, ng PIDEA, at ng kung ano pang intelligence at enforcement unit ng Pilipinas? Hindi, di ba? Merong ngang alias Camel merong alias Kabayo. Tumanggap sila ng pabuya, milyon pa ang halaga. Bakit hindi pina-PSA? Bakit itong kay Sara lang? Dahil nga gusto nilang pagmukhain na si Sara Duterte ay nag-imbento ng pangalan para bigyan ng pera. Pero ito hindi nila magawa. Na-approve ba nila na yung tumanggap ng pera ay si Sara Duterte rin at napunta kay Sara Duterte yung pera? Yun ang hindi nila magawa. Ang impeachment trial is about presenting evidence to show that the Vice President, while in office, committed a violation of the Constitution that would warrant her removal. Hanggang ngayon, wala pa Hanggang ngayon, wala pa silang maipresenta. O di, paano ngayon yan? Kahit ano pang ipagsisigaw nila, hindi nila pwedeng sabihin na may ninakaw si BP Sara dahil wala pa naman silang napapatunayan na yung perang natanggap ng opisina ng Vice Presidente ay napunta sa kanya. Mas klaro pa, yung mga mali-maleta na naihatid doon sa mga politiko na sinasabi na nakatanggap nito. Sa itsura pa lang ng mga damit, relo at sasakyan, sigurado ka na nakinabang na sila. Oy, magpasalamat muna tayo sa office ni Senator Bongo. Senator Bongo, maraming salamat sa assistance na ibinigay nyo kay Fiona Manib Lagipal. Isang 11 years old na nasagasaan ng isang lasing sa Davao. At
muntik nang maputol yung kanyang paa. Naoperahan na po siya at maraming salamat sa ibinigay niyong 50,000 cash. Maraming salamat po talaga. Nagpapasalamat po kami bilang isang grupo, yung Aguilion, dahil yung batang yon ay pamangkin ng isang member ng Aguilion. Aguilion na po yung nag-asikaso sa mga ibang requirements na kinakailangan at inilapit po namin ito sa opisina ni Senator Bongo. Senator Bongo, maraming salamat. Kay Ma'am Dina, kay Boss Leo, maraming salamat po sa inyong lahat dyan. At mabuhay po kayo. Sana po magpatuloy po yung inyong malasakit sa mga kababayan natin na kapos ang kita, na kailangan talagang matulungan, lalo na pag mga ganitong merong mga disgrasya. Maraming salamat po, Senator Bongo. Mabuhay po kayo. At sana magpatuloy po kayo sa inyong yung inyong ginagawang magserbisyo. Yun lang ang inyong bisyo.